May nakapagtanong nga sa akin kung mahirap daw maging daughter-in-law ng mga Indiano. Sa video na ito ay kukwento ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo yung katotohanan. Good morning everyone! So another day, another vlog tayo ngayon. And maga tayo nagising. Si Ivan, 8:30 siyang pinaliguan. So sobrang aga. Dumating si auntie dito ng 8 o'clock. Nag-ready, minasage, 8:30 nakaligo na si Ivan. And then kinuha na siya ni Manisa Masi dun sa bahay nila. So right over here, nakaupo na ako and magbabalat na ako ng ulamin namin for today. So ayun, napag-desisyonan ko na kumain nga nitong Dudi Bataka guys. Magluluto tayo ng Dudi Bataka nusak. May patatas tayo dito. And itong, anong tawag dito? Galku? I think this is called galku. And meron tayong galku dito sa likuran ng bahay natin. So yan yung ilalagay natin sa refrigerator. Yan yung uulamin natin for tonight. So ang binabalak kong lutuin ngayon guys is kitchri. Itong Dudi Batakan sak, tsaka rotli. Si Sonal Masi nandun na sa loob, currently naglilinis na. And si Milan pumunta na ng work kasi everyday nga siyang may work. So, ang schedule ng oras niya is 8 or 9 to 1. Tapos babalik siya ng 3 to 5. So, ganun yung schedule ng trabaho niya. And, papakita ko si Sonal Masi, naglilinis na siya. Ay, natapos na rin ako magdiwa guys. Sonal Masi. Sobrang lamig dito ngayon. Both Handilaga, Sonal Masi. Jacket na, pere. Yeah? Jacket. Nani? Chenen, jacket. Kaya kasi. Mami ay puti. Hati guys, adlaw wala? Bau velo pa ito. Bau fit para siya. So, alisin natin itong mga sapatos nila dito. Lagay natin yung sa lalagyanan. Habang naglilinis si Sonal Masi dito. કેમ છો પપ્પા જય સ્વામિનારાયણ શું કરશ લાકડા બમ ફાયર. Okay, so meron tayong workers dito guys. I think iniipon nila yung mga woods dito. Okay, so they will be using this for firing the bamboo. So ayun, ang dami nating mga woods dito oh. Daming woods para pang ng hot water. And dito nakapaglinis na rin si Sonal Masi ng mga plato-plato. And dito si Sonal Masi, hinahandwash niya yung damit ni Ivan. So kung napapansin nyo guys, meron silang special na lugar dito kung saan naglilinis sila ng mga plato-plato para hindi madumihan yung sa loob. Parang dirty sink, parang ganun ba sa atin. Kung tayo meron tayong dirty kitchen dito, meron silang ganito. Ayan o. Apra keter papa. Mango keter. Mango farm. So it's from Mango farm. So tractor ti. Kale. So they fix pala yesterday ito. Kinuha pala nila ito dun sa Mango farm natin. Kinat nila. And then nilalagay dito sa may gilid ng gilid ng bahay natin. Because it's winter season na. Bambo ba ito? Dito kasi ito yung bamboo dito guys. Ito yung bamboo dito. And then, ayan, kung napapansin nyo, ayan, 40, 50 na. And currently, gumagana siya for our water heater. So, ganito yung sistema nila ng pag-iinit ng tubig dito. Ayan, may maliliit. May mga tayo dito, papel-papel, yung mga parcels natin. Diyan natin pinapang para mapainit natin. And kapag naman walang mainit na water guys, meron tayong water heater dito. So you just have to open that. Tapos, ayun, iinit na siya. Alam nyo guys, dito sa India, kailangan talaga ng water heater, especially during winter season. Kasi sobrang lamig. Tingnan nyo yung lips ko. Nagka-crack na. Kasi hindi pa ako naglalagay ng moisturizer. So maglalagay tayo ng moisturizer ngayon kasi yung paa mo, tsaka yung lips mo magka-crack. Actually guys, dapat naka-jacket na ako ngayon. Hindi lang halata pero lamig na ako ngayon. Kasi sobrang sobrang baba na talaga ng temperature dito. Actually, kung pupunta ka pa sa ibang mga lugar like Delhi, ay sobrang lamig na doon. Kasi nasa Gujarat kami. So yung area namin, hindi masyadong malamig. At saka hindi masyadong mainit. Mid-temperature lang. So, maglagay tayo nitong lip balm para hindi mag-crack yung lips natin.
shiny. And nagsilabasan na rin yung mga lotion ng mga tao dito, guys. Kasi naglalagay sila ng mga lotion sa mga paa nila, sa buong katawan kasi nagda-dry nga. Tapos, nagme-medyas na rin sila. So, mag-start na nga rin ako mag-medyas dito. And marami nga yung nagtatanong sa akin, guys, kung ano ba yung naging experience ko nung first time kong mag-ano ng summer dito. Kasi, para sa mga hindi, dyan kayo. Para sa mga hindi po nakakaalam, guys, pumunta ako dito sa India ng November. So, sa pagpunta ko dito sa India, magsa-start na yung winter. So, malamig-lamig na. So, nung unang punta ko nung dumating na si Jassy Masi. So, nung unang punta ko dito sa India, November end. So, sobrang lamig na, naka-jacket na yung mga tao. And nilagnat ako na hospital pa ako, guys, kasi hindi yung katawan ko hindi siya sanay sa malamig kasi 'di ba, nakatira tayo sa Philippines. So, ayun, nilagnat ang lola nyo na ospital. Tapos, nagkasakit-sakit ako dahil sa pagkain. Nanibago talaga yung katawan ko. Pero, sino nga ba naman yung mag-aakala na almost 3 years? Kali. Almost 3 years na ako dito sa India. So, ayan. Tapusin ko lang to, guys. And, dumating na nga rin yung nagsusupply ng gatas sa amin, si Jassy Masi. So, tinatanong niya ako ngayon kung ilang liter daw ba yung ano ko. Ang pangit ng pangit nito. Pangit ng kutsilyo ko, hindi matalim. Wait lang, palitan ko. And alam nyo ba, guys, di ba malapit na kaming umuwi ng Pilipinas? Ang problema ko naman ngayon is yung visa ng mag-ama ko. Kasi, nag-apply ako for e-visa. Kaya lang, hanggang ngayon, hindi pa rin na-approve. Nasa initial assessment pa rin siya. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Kung kailangan pa natin pumunta mismo dun sa may mismong embassy para mag-paper visa na lang. Kasi yung nakuha din naming flight, hindi rin siya refundable, tsaka hindi rin revocable. So yun naman yung kamalian namin. Masyado kaming naging panatag na makukuha namin yung visa. Dapat pala nagbo-book kami ng ticket na non-revocable at tsaka refundable. Mahal pa man din ng ticket, guys, grabe. Kapag hindi na-approve yung visa ng dalawa, baka hindi kami matuloy kasi hindi naman pwedeng ako lang mag-isa yung pumunta sa Philippines, di ba? So, masasayang lang ang mahal ng ticket. So, tingnan natin alam kung ano yung mga susunod na mangyayari. Excited na pa naman yung mga kamag-anak ko sa Philippines, lalo na yung mother at father ko. Kaya lang hindi pa na-approve yung visa. Naka-ready na lahat, guys, actually. Yung mga damit namin, nabili ko na. Bibili na lang ako ng mga masala kasi magluluto ako ng Indian food doon for Milan, di ba? So, tingnan natin. Hopefully, sana matapos siya. Meron na lang kaming at least 9 days na lang. So, after 2 days, kailangan naming malaman talaga kung ano yung magiging resulta. Kapag hindi pa namin malaman kung ano yung magiging resulta for the visa, nakapumunta na kami sa mismong embassy kasi hindi kami pwedeng mag-risk ng ganun kamahal na ticket. Kahit na pumunta na lang kami ng Mumbai para asikasuhin yun, walang magiging problema. Walang problema sa amin kahit gumastos kami ng 20,000 kesa sa mawala yung 150,000 na worth na ticket namin. Di ba ang mahal ng ticket? I'm very excited na yung mga tao sa Philippines. Baka mabulilyaso na naman yung pag-uwi namin. And set na, guys. Si Milan nakakuha na siya ng leave niya. So sayang naman, napayagan na siya. Dapat, actually, 2 months talaga yung gusto kong bakasyon sa Philippines. Kasi nga, hindi ako nakapagbakasyon nang nanganak ako. Pero dahil nga sa schedule ni Milan, ayun. Dahil sa schedule ni Milan, hindi pwede. Hanggang 1 month and 5 days lang. Makita? 1 month and 5 days lang yung bakasyon namin sa Philippines. So, sa mga magbubuk sa resort natin, guys, malay nyo kami yung mag-assist sa inyo. Kasi nasa Philippines kami ng December. Diba, bongga. Diyan kami magpapasko. So, ayun, tapusin ko lang yung trabaho ko, guys. Pagkatapos nito, baka dumating na rin si Ivan kasi kinuha nga siya ni Manisa Masi. So, kinuha siya ni Manisa Masi para nga makapagluto ako, makapag-ayos ako dito sa bahay. And then, once na umiiyak na siya, dun nga lang siya babalik dito. So, kailangan ko matapos yung trabaho before siya bumalik. Kailangan ko makapagluto before nga sila bumalik. So, ayun, I'll see you later, guys. Ngayon, naglilinis na si Sonal Masi. Sonal Masi, tandi pani nice.
थंड पाणी. कम बंबो नाही તમારા ઘેર? ना અમાર તો ચૂલો. એવું? એને બહુ વાર લાગશે પેલા લગાડવાનું. કેવું? લગાડવાનું તો વાર લાગે ને એટલે ઠંડા પાણી નહીં નાખવાનું. Matapot. પાણી આવે ને Oo. તે online રાખવાનું. Sabi ni Sonal Masi, naliligo daw sila using cold water kasi sobrang hirap daw magpalagay ng hot water dun sa yung sinasabi ko sa inyo ginagamit namin, guys. So malilate na nga daw sila sa trabaho nila sa farm and all bago daw makapag-init. So cold water na lang daw yung inaano nila. So nagbabalat na ako ng patatas dito, magluluto na ako ng pagkain natin. Meron na tayong daily supply of milk, guys. So ipapakuluan na natin siya. And meron tayong always daily supply of gatas na 1.5 liter to 2 liters. Depende kung nagkulang tayo sa gatas. So everyday sinusupplyan tayo. So habang pinapakuluan ko to, kukuha na ako ng flour, gagawa na tayo ng dough natin. So ayan guys, everyday, kumukuha lang ako ng 2.5. Tapos, magkakasya na yun sa amin since konti lang naman yung kinakain ng mga kababaihan. Yung marami lang pinakain, si Milan tsaka si Papa. So, tiga-4 na roti sila. So, kami ni na Mami, minsan tig-isa, tig-2 lang, tsaka ni Janu. So, okay na yung dalawa ay 2.5 scoops sa amin. Joy lo parang. Camera siya. Jojo wage. So ayan guys, okay na yung dough natin. So okay na to. Ilalagay lang natin siya dito sa may gilid. Tapos gagawin na natin yung ating ulam for today, which is pupo na may kasamang patatas. So ayan. Okay na siya. Hi Karo. Hi, Kem Cho. Pila ka pa. Pila ka pa. Pupunta na daw sila sa farm, guys. Ano ba? Saan mo dito? Mo dito. Meron ito na pila ka. So, nilagay ni Sonal Masi dito itong mga plates natin. So, aayusin ko siya dito. So, ngayon guys, magluto na tayo ng ulam natin for today. So, nahati ko na siya. Kaya lang natin na medyo uminit yung mantika guys, saka na natin ilagay yung mga masala. And habang wala akong ginagawa, nire-refill ko yung mga dapat i-refill. Like itong mga masala kapag puno na siya, ay kapag wala ng laman, i-refill ko from here. Kapag naman wala ng laman yung oil, i-refill ko from here. Yung mga oil namin dito, galon-galon. So galon-galon kasi yung mga oil namin dito ay napakadami namin binibili every year. Yung stock kasi namin every year sila. So, ayun. Okay na yung milk, yung oil natin. So, pwede na natin siyang gamitin. So, siguro itong milk na ito, itong oil na ito, naglalas siya ng at least 3-4 days sa amin. So, ito. 3-4 days to bago mo i-refill ulit. So, ayusin lang natin. So, kapag mainit na yung mantika, gagawin natin is maglalagay na tayo nitong cumin seeds.
Pagkatapos, pag naluto ito, pwede mo nang ilagay yung mga vegetables. Kaya, kung napapansin nyo, walang handle yung mga pinaglulutuan namin. Kaya gumagamit kami nito. Para maging steady siya. Hindi ka mahirapan. Diba? Tapos, sasyansyahin ko na lang yung taste niya later. Tapos, lagyan na rin natin sa nitong chili powder. Lagyan natin ng chili powder, guys. And then, maglagay tayo nitong cumin powder. Nalagyan natin ng tubig. Tsaka lang natin takpan, guys. Awasan mo, hindi ako na. Bukas. Awasan. Habang niluluto natin yung vegetable natin, guys, magre-ready na ako ng khichdi or sali khichdi kung tawagin nila. Dito, guys, yung mga ano nila, yung mga kanin nila, nilalagyan nila ng asin. So, ito, combination siya ng lentils, rice, at saka asin. Tapos lalagyan ko ng konting turmeric powder para mag-ulay. Ayun. Tapos, i-mix mo lang siya. And then, mag-wait ka lang until 3 whistle and then okay na siya. Takpan na natin. And then, mamayang alas 11, doon ko ilalagay ito para mainit-init natin siyang kakainin. So, i-ayusin lang natin ito para hindi masyadong maraming lilinisin natin mamaya. So, lagyan lang natin siya dito sa gilid para if there's if kulang ng chili powder, kulang ng turmeric powder or asin, nandito lang yung mga kakailangan natin. Hindi tayo masyadong mahihirapan. So, minsan-minsan guys, tinutulungan ko si Sonal Masi sa paglalagay nitong ganito kasi may trabaho nga daw siya sa farm, so umalis na siya. So, ako na lang mag-isa dito. Tapos si Ivan, nandun pa sa bahay ni Mami Masi, kaya nakakapagtrabaho ako ngayon. So, marami nga yung nagtatanong sa inyo guys kung mahirap daw ba makisama sa mga Indiano. Napakahirap daw ba yung maging daughter-in-law ng mga Indiano? Actually guys, sa opinion ko kung sakaling Indiano ako and magiging daughter-in-law ko ng Indiano, medyo mahirap talaga kasi kailangan mo magising ng umaga, tapos matutulog ka kasama yung mga in-laws mo sa isang bahay, and hindi ka makakilos ng maayos. Tapos nga kailangan mo magising ng maaga kasi kailangan mo nga silang pagsilbihan, kailangan mo silang gawan ng kape, pagkatapos ikaw yung magluluto ng pagkain. Pero sa case ko guys, kahit na foreigner ako, nagigising pa rin ako ng maaga, tapos tuwing wala nga yung binan ko, ako nga yung nagtitimpla ng chai para sa binan kong lalaki kasi kailangan niya nga pumunta sa farm ng maaga. Pero very thankful din ako kasi yung biyanan kong lalaki napakabait, tsaka yung biyanan kong babae, hindi nga nila ako masyadong inuobliga sa paglilinis dito sa bahay. Kasi nga meron kaming kasama si Sonal Masi. So yung kailangan ko na lang gawin dito is magluto ng pagkain kasi meron na nga maglilinis ng bahay like paglalampaso at saka pagwawalis. Kaya kung gusto mo nga mag-asawa ng Indiano, I suggest pumunta ka muna dito sa India. Tapos tignan mo yung kultura nila, tignan mo yung pamilya niya, yung kaugalian ng pamilya niya, pagkatapos doon ka magdesisyon. Dahil nga nasa village ako guys, ganun yung nakaugalian dito. Ewan ko na lang sa mga Indiana or sa mga Pilipina na nasa city. Iba-iba din naman kasi guys ng nakaugalian, tsaka iba-iba din tayo ng senaryo.